Kamusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ng pag-ibig ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak kakikiligan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating ko pang upload. Jessica Jane is supposed to be the sole heiress of her deceased parents' inheritance. Kung di lang sana sumingit sa eksena ang bruhang stepsister ng kanyang ama, na siyang umangkin sa lahat ng mana na dapat sana'y nakapangalan sa kanyang papa. They are living just fine pero nayanig ang kanyang buhay sa biglaang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang insidenteng ito nagtulak sa kanya para bawiin ang dapat ay pag-aari nila. Nag-iisa na lamang siya. She got no parents now to wipe her tears when she feels so down. Kailangan niyang makuha ang gusto, pero may malaking pero sa sitwasyon. Magiging posible lang ang nais niyang mangyari sa isang kondisyon. Within a year, she must get pregnant. But she did not want to take the risk of being a stranger's rush hour bride, so she planned everything thoroughly. Her actions and decisions were calculated flawlessly. Everything is settled, that's what she thought. Pero nagkamali siya. Kung kailan akala niya umaayon na sa kanyang planong lahat, saka naman siya biniro ng tadhana. Naihanda ng lahat, naisagawa ng mga dapat gawin sa proseso. Tapos na sanang lahat, not until she found out that she mistakenly used someone's sperm. Mabuti sana kung galing sa isang ordinaryong taong kanyang nagamit, pero sa dami ba naman ng tao sa mundo, bakit pagmamayari pa yon ng isang kilalang abogado? What will Jessica do when it's already too late for a plan B? Part 1. Prologue. Ano nang gagawin mo niyan? Mukhang mas mautak yata talagang matandang bruhang yon kaysa sa'yo. Tinapunan niya to na masamang tingin, tsaka hinablot ang dokumentong hawak ito. Kahit kailan hindi ito marunong makiramdam. Kita na nga't matinding pagpipigil ang ginagawa niya ngayon para di sugurin ang bruhang tiyahin niya. Ano bang karapatan nito para gawin sa kanya ang bagay na yon? Malaking sampal para sa kanya ang kondisyong nilagay nito sa will of testament nito kung tutuusin. Ang ama niya may malaking karapatan sa ari-arian na inabili ng mga magulang nito. Pero dahil mas pinili ng papa niyang pakasalan ng kanyang ina, na obligatong talikuran ng kayamanang dapat sanay para dito. Kaya napunta sa bruhang iyon ang lahat. Huli na nang malaman ng papa niya ang ginawa nitong panunulsol sa kanyang lolo. Mamamatay na nga't lahat-lahat, pero eto, gumagawa na naman to ng panibagong hakbang. Kaligayahan yata nitong makaperwisyo ng buhay ng may buhay. Muli niyang binasa ang sinasaad ng dokumento. Parang bawat segundo isang boltahe ng galit ang lumulukob sa kanya dahil sa mga salitang nakasa doon. Sa dami na nakalagay, isa lang ang malinaw na gusto nitong mangyari. Makukuha niya lang mula rito ang lahat ng mana kung magkakaroon siya ng anak sa isang ito. Kung hindi, lahat ng ari-arian ito ay mapupunta sa foundations. Mapakla siyang natawa sa sinabi ng kanyang utak. Palibhasa, matandang dalaga. Aabutan na ng taning pero wala pa rin isang anak. The witch is at the verge of losing her life. Ayon sa diagnosis na in-announce ng doktor na nag-aasikaso dito, hindi ordinaryong hilo lang ang nangyari kaya ito natumba at nawalan ng malay nung nagdaang araw. Nakita sa CT scan result nito ang nabuong tumor sa utak na may kalakihan na. All in all ang ibig lang sabihin bilang nalang ang mga araw at buwan na ilalagay nito sa mundo. Sino bang mag-aakala na may iniindap pala tong sakit, kayong napakabruhan nito. Ika nga malakas pa to sa kalabaw tingnan. Buong akala niya na ang masamang damo matagal mamatay. May exemption yata sa kasabihang yon. Hoy gaga, ano na? Lalabanan mo pa rin ba yung tiyahin mong yan? Alam naman nating napaka-imposible ng hinihingi niyang kondisyon. Pukaw ni Apple sa kanyang pag-iisip. Sandali niya tong nilingon para irapan bago iangat ang tasa ng kape sa mesa para makahigop. Mabutit di pa to ganun kalamig. Maaga niya kasing binulabog ang kaibigan nang dumating ang attorney ng bruha kanina para ibigay sa kanya ang mga dokumento. Nag-init ang bunbunan niya sa nabasa, kaya kahit alam niyang oras pa ng tulog nito dahil night shift to sa ospital, eto't dinadamayin siya sa kanyang himutok sa buhay. Nalapag niya ang tasa ng kape nang biglang nag-sink in sa kanyang isip ang sinabi ng kaharap. Holy Apolinario Benaventura! Anong ibig mong sabihin sa sinabi mong napaka-imposible? Sa dami ng mga lalaki na ka-encounter ko, paano naging imposible yon? Sa isang tawag ko lang magkakandara pa ang mga yon na anakan ako. Buong lakas na sigaw niya rito.
Panigurado pati sa labas, maging sa kapitbahay, umabot ang kanyang boses. Kaya madali ang lumapit sa kanyang kaibigan para hampasin siya ng throw pillow mula sa kinihigaan nitong couch. Pwisit ka talaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Apple ang itawag mo sa akin? Isinaksak mo sana ang microphone bago ka nagsalita kanina. Total naka-on na yon. Nahiya ka pa? Nakabungis-ngis na inilagan niya ang bawat hampas nito. Ayaw na ayaw talaga nitong pinangangalandakan ng pangalan niya. Ang lakas daw kasing makasira sa beauty, samantalang di naman ito makapagreklamo sa tunay na pangalan nito ang ilagay sa doctor's gown ng hospital na pinagtatrabahuhan. Magdesisyon ka na, Jessica Jane. Huwag mo ako idaan sa ipinagmamayabang mo tungkol sa dami ng lalaking dumaan sa buhay mo. Hindi mo ako maloloko. Kahit marami ang mga yon, alam na alam ko. Wala kang hinahayaan na gumalaw dyan sa alaga mo. Kaya paano mo kakalabanin ang tiyahin mong yon kung takot kang mapasukan? Alangan namang walang pasukan ng edits na mangyayari pero mabubuntis ka. Mahabang litanya nito, pero saglit ding natigilan at saka maya-maya, tumikim bago pinaypaya ng sarili. Pinroseso sa isip lahat ng sinabi nito. Tama ito. Totoong maraming lalaking dumaan sa buhay niya, pero hanggang first base lang ang nagagawa ng mga ito. Tuwing umaabot kasi sa puntong mararamdaman niyang nadadala na sa init ng tawag ng laman ng partner niya, pinapatigil niya kaagad. Ewan, pero hindi niya talaga gustong lumampas sila patungo sa puntong yon. Hindi na birhen ang utak niya patungkol sa bagay na yon, pero ang gawin niyo ng actual ay nako, malabo. Nasa proseso na siya sa pagbabalik tanaw sa mga nangyaring yon, pero umalingaw-ngaw sa kanyang utak ang huling sinabi ng kaibigan. Walang pasukan sa lalaki na mangyayari, pero mabubuntis siya? Nilingon niya ang kaharap na halatang umiwas ng tingin. Hindi pagdodoktor ang kinuha niyang kurso pero may konting knowledge siya sa medisina at alam ng kaharap niya ang katotohanan yon, kaya natahimik to pagkatapos magsisigaw kanina. Gawin natin yon, sabi niya kay Apple na kinalaki ng mata nito. Di man niya direktang sinabi pero alam nito ang kanyang tinutukoy. Bahagya pang bumuka ang bibig nito, halatang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Nababaliw ka na ba? Disbelief is written on his face, in bold letters. Hinarap niya ang kaibigan sa kaginagapang kamay nito. Sa tingin mo ba kabaliwan to? Nanganib mawala sa kamay ko ang pamana ng grandparents ko para sana kay Papa dahil sa bruhang yon. And I will never let that happen. Isa sa mga ari-ari ang mawawala kung hindi ko magagawa ang nakasaad sa dokumento ay ang bahay namin. Alam mo namang nandun lahat ng masayang memories ko kina Mama at Papa. Doon ko nabuo ang mga pangarap ko kasama sila. Ngayon, biglaan ang kanilang pagkawala dahil sa sunog. Pati ba naman ang bahay mawawala rin sa akin? Medyo pumiyok siya sa panghuling sinabi, kaya agad siyang dinaluhan ng kaibigan para yakapin. Lumandas ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Kainaan niya talaga ang mga magulang. Sa tuwing nababanggit niya ang mga ito, hindi niya mapigilang maluha. Mahigit isang buwan na rin ang lumipas nang sabay ang mga itong nawala dahil sa sunog. Nagkataon kasi nasunog ang ikatlong palapag ng mall na pinuntahan ng mga ito. Huli na nang malaman ng mga magulang niya na may nangyayari palang sunog sa palapag ng building na iyon. Nagkataon kasi nasa loob sila ng elevator, pababa mula sa 4th floor. Labis na pagdadalamhati ang naramdaman niya sa panahong iyon, lalo pat nakita niyang nag-iwan ng mga to na mensahe pagkatapos ng missed calls. She regretted turning her phone off that day. Hindi man lang niya narinig ang panghuling beses ng boses ng mga ito. Nasa phone pa rin niya ang mensaheng iniwan ng mga to at wala siyang planong burahin yon. Di niya namalayan sa kaiiyak niya. Unti-unti ring naninikip ang kanyang dibdib kaya biglang pinangapusan siya ng hininga. Napahigpit ang hawak niya sa balikat ng kaibigan na kasalukuyang hinahagod ang kanyang likod. Pero nang maramdaman nito ang nangyayari sa kanya, natatarantang diretsyo nitong tinungo ang cabinet kung saan nakalagay ang tinatago nitong nebulizer. Nakakatawang isipin, siya tong hikain pero siya tong walang dalang pang emergency. Ilang beses siyang humugot doon ng paghinga hanggang sa maging stable ng kanyang pakiramdam. Tumayo naman si Apple at kinuha siya ng isang basong tubig. She mouthed thank you at sinuklian nito ng ngiti. Ang gagawin natin, do a physical check-up on me para masigurado natin na walang magiging komplikasyon sa gagawing proseso. Tungkol naman sa semen na kakailanganin, maghahanap ako ng lalaki na fit sa standard ko. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pasimpleng pag-ikot ng mata ng kaharap. Ngaling-aling kukurutin niya sana ito sa singit.
Kaso napigilan agad nito ang kanyang kamay. May pang-aasar pa sa klase ng tingin nito, kaya kahit ayaw niyang magpaliwanag, ginawa na rin niya. Di naman kasi pwedeng basta-basta na lang tayong kukuha ng semen. Natural na maging mapili kasi magiging unang anak ko yun pag nagkataon. Gets mo, girl? Kung sa bagay, may punto ka dyan. Unang-una anak ko rin yan, kaya dapat maging katulad siya sa kanyang flawless and pretty ninang. Natatawa siya sa maarteng pagkaka-announce nito. Since, sabi mo nga, naninang ka ng future anak ko, libre ng lahat ng serbisyong gagawin mo, ha? Hatian tayo. Ako naman na magbabayad ng semen ng lalaking magugustuhan ko na perfect pagmanahan ng jeans ng anak ko. Alam niyang magrereklamo ito kasi sa laki ba naman na magagastos para sa prosesong pinaplano niya, paniguradong aarte na naman to na siya ang dahilan ng maaga nitong pamumulubi. Handa na sana siyang bumunghalit ng tawa at sabihin dito na nagbibiro lamang siya, pero sa hindi inaasahan tumango ito. Napisil niya tuloy ang hita para kumpirmahin na hindi siya nag-hallucinate, pero napaspray siya ng wala sa oras kasi medyo napalakas ang kanyang pagpakapisil. Totoo nga ang nakita niya. Pumayag ito. Di Apolinario Benaventura, also known as Binibining Kuripot, handang gumastos ng malaki para sa kanya. Di nga, seryoso? Nanlalaki ang mga matang niyugog niya, ang balikat ng kaibigan. Libre ba talagang serbisyo mong gagawin? Hindi mo ako sisingilin? Pangulit niya kay Apple para makumpirma ang sagot nito. Di mo naman maiisip na gawin ang kagandahang to kung di ka talaga desperada. At saka baka siguro tinadhana ako maging gynecologist out of all those field ng medicine para matulungan ka sa panahong to. Akto na sana siyang magpapasalamat dito pero sinenesyan siya nito na wag na. Niyakap niya ito na mahigpit nang kahit sa ganong paraan man lamang maipadama niya ang labis na pagpapasalamat. Tama na yan, nasasakal na ako eh. Natatawang hinampas niya ito ng throw pillow. Panira kasi ng moment. Papatak na sana ang luha niya kaso umurong. Nag-almusal ka na ba? Tanong nito. Mabilis siyang umiling sa tanong ng kaibigan. Kung di pa ito nagtanong sa kanya, saka pa lang niya naramdaman ang pagkalam ng sikmura. Hindi niya na kasi naisipang mag-agahan dahil sa pagmamadali kanina. Lihim siyang napangiti ng tumayo ang kaharap para tunguhin ang kusina. Wala pa nga itong nilalapag na ingredients para sa lulutuing pagkain, pero nagtutubig na ang kanyang bagang sa pagkatakam. Masarap kasi itong magluto. Madalas siya nitong i-spoil kapag day off nito. Humilata siya sa sofa, tsaka hinablot ang jaryong nasa ilalim ng mini table. Panaka-naka ang ginagawa niyang pagsulyap sa ginagawa ng kaibigan, lalo na nga't amoy na amoy niya ang mabangong aroma ng recipe na niluluto nito. Para tuloy ang sarap pagkain ng kanin tapos habang inaamoy yung niluluto nitong ulam, sasabayan niya ng pagsubo ng kanin. Napahagikik siya sa naisip habang pinapakli ang bawat pahina ng dyaryo. Nakapaskil sa labi niya ang ngiti nang binalik niya sa nalampasang pahina ang nakakuha ng kanyang atensyon. Matikas ang tindig ng lalaking naka-feature doon. May kung ano sa uri ng titig nito na nakaka-intimidate. Siguro dumagdag din doon ang heavily structured itong kilay, kaya para itong tipo ng tao na hindi mo madaraan sa biro. Pinasadahan niya ng basa ang nakalagay sa dyaryo tungkol dito. Nalaman niya, Xavier Montalibano ang pangalan ng lalaki. Ayon sa nakasa doon, isa itong abogado at siyang humahawak ngayon sa kaso ng panggagahasa ng anak ng isang congressman sa isang minor de edad na dalagita. Napailing-iling siya pagkatapos mabasa yon. Sa mga ganitong kaso kasi kadalasan, matunog lang sa umpisa, pero pagpatuloy na ang pagtakbo ng kaso, tatahimik ng kabilang panig at ipapalabas na inosente ang salarin. Walang hustisyang mangyayari. Halika na, mag-breakfast na tayo. Napalingon siya sa gawin ng kaibigan. Naiset ito ang pagkain sa mesa, pati na rin pagkain sa mesa at mga plato at kubertos. Otomatiko ang ngiting pumaskil sa labi niya. Apolinario is the only friend who stayed after she lost her parents. Yung iba mga tinuring niyang kaibigan noon na inakala niyang magtatagal para mga bula na nagsilaho. Madalian niyang tiniyo ang luhang umalpas sa kanyang mata bago pa tumakita ng kaibigan. Nagiging emosyonal na naman siya. Panigurado aalaskain siya nito kapag nalaman itong rason kung ba't siya naiiyak. Nang tinignan siya ng kaibigan, binigyan niya to na nakabusangot na mukha. Kumain ka na kasi.
Punta ka na rito para mamaya sabay tayong pumunta ng ospital para ma-check up kita. Gawin natin yung balak mo kung yan ang makapagpapagaan ng kalooban mo. Sermon ni Apple sa kanya, pero ramdam niya ang senseridad nito sa binitawang salita. Tinangoan niya ang kaibigan, tsaka tumayo sa kinauupo ang sofa. Tutungo sana siya sa mesa na makita ang hawak pa niya ang diaryong binabasa. May kung anong nag-udyok sa kanya para tingnan muli ang lalaking nasa litrato. Out of impulse, pinitik niyang mukha nito bago nagdesisyong ilagay muli ang dyaryo sa kinilalagyan nito kanina. Satisfied of what she did, nakangiti siyang pamuntang mesa para saluhan ng kaibigan sa pagkain. Good noon, ma'am. Welcome to... May I have the room key on the second floor's first room at the... Here it is, ma'am. Putol ng receptionist na pinagtanungan niya sa front desk ng hotel na pinasukan. Pinutol niya ang pagbati nito kaya't para siyang tuta, umurong ang dila. She deserves it though. Oo't hindi tama ang ginawa nitong pagganti. Pero kahit sang anggulo tingnan, siya ang una nagkamali. Kasi may hinahabol siyang oras, kaya wala siyang panahon para sa mahahabang eksplanasyon. Pero ang pinagtataka niya, tila inaasahan talaga ng receptionist ang kanyang pagsulpot para kunin doon ang room key. Marahil nagbilin dito ang lalaking kausap niya sa phone kanina. Sabi kasi nito nagmamadali to dahil emergency at kailan makabalik agad to sa Australia. She did not expect that he did spare a time to give instructions before leaving. Sa tono kasi nito para sa kanyang tawag, tila wala na tong panahong isipin pa ang ibang bagay. Responsable naman pala. Nawika niya sa kaloob-looban. Tinugon niya ang mahababang ngiti ng staff nang habang hawak ang room key saka nagsimula ng naglakad papunta sa elevator. Agad siyang lumula nang bumukas iyon at pinindot ang numerong para sa pangalawang palapag ng hotel.